Sa video na ito mga ka-dreamers, ito na napangyari na yung ating ikatlong yugto ng ating bisol. Napagdugtong na natin sa wakas mga ka-dreamers. Ayan na! So papunta na po yan dun sa dulo at dito sa area na ito. Ayan na. Napagtagumpayan na po natin yung ating bisol, pangatlong parcel. Pero hindi po nagtatapos dito dahil sa napakadami pa po nating plano para dito sa ating munting sakahan. Ika nga, sabi ko nga, sa area na ito ay talagang paplanuhin natin yung ating bisol at yung ating luya farm plantation. At yung ating pangalawang parcel mga ka-dreamers, ito na siya ngayon, buhay na. Pero ang bad news nito ay hindi po natin siya nasarol. Kaya hindi po siya maganda. Palagi ko dito ay manaka-naka yung magiging bunga nito dahil sa hindi natin nasarol yung lupa bago siya pinunlaan. Iyon ay dahil sa sobrang busy natin. Abala tayo doon sa ating luya farm plantation. Pinagsabay ko kaya hindi natin siya napaglaanan ng sapat na panahon. Pero dito sa pangatlong yugto ng ating luya farm plantation, ayan, napakaganda ng ating pag-cultivate. Na plano po natin siya ng maigi. So sinarol natin yung per line ng dalawang mukha. Ika nga, dalawang butas. Diretso po yon. Kaya yung ating lupa ay maganda. Saka natin siya pinunlaan ng bisol. Kaya maganda po siya pagmasdan at talagang yung lupa ay nabubuwal po natin ng maayos. Nabubungkal, ika nga. Bago natin siya pinunlaan. Kaya may posibilidad talaga yung bisol ay kailangan din natin bungkalin ng maayos yung lupa para magkaroon ng mas maraming bunga sa inharap. Ito ay mga eksperimento pa lang na ginagawa natin para kung saan yung magiging productive ay yun yung i-adapt natin sa mga susunod na taon. Praise God, kahit papaano ay napagtagumpayan po natin. Kahit na baga, talagang mabigat po talaga. Lalong-lalo na yung pagsasarol. Yung pagbubungkal nitong lupa na to. Itong mga ka-dreamers, yung pagsasarol nito. Isang linya. Talagang bigat sa katawan. Ramdam ko po yun, pero di ko inalintana dahil sa pangarap ko. Pangarap ko na mabuo itong munting sakahan na ito ng iba't ibang variety ng mga crops. Para mapakinabangan natin yung mga ilalim ng mga puno ng niyog na meron din po tayong maaani bukod sa niyog sa hinaharap. At good news dahil sa yung unang parcel ng ating bisol, ito na siya ngayon mga ka-dreamers. Medyo umusbong na po talaga siya. Kahit na baga yung ulan ay panaka-naka yung dating sa atin dito ngayon sa lugar natin. Pero yung bisol naman ay talagang lumalaban po ito sa init para po siyang luya. Kasi yung bisol kahit na ilalagay mo lang sa puno ng niyog, kusa po siyang mabubuhay. Kaya lang hindi po talaga siya basta-bastang mamumunga kapag hindi natin ipinunla ng maayos. Kaya nga may proseso po tayong gagawin dito sa ating bisol plantation. At pagkatapos namin ito damuhan, itong area na to, part na to, saka namin siya lalagyan ng karagdagang lupa bawat puno per hilera. So gagamitan na po natin siya ng sarol para mas mabilis. Saka na natin siya lagyan ng mga dahon ng niyog or tangkay, tinatawag. Sa Cebuano terminology ay lukay. Ilalatag natin dito para maiwasan natin yung makikigulo. Yung mga manok natin, yung ating mga livestock ay hindi po nila masisira yung ating mga pananim sa lugar na ito, sa inaharap. Kasi may mga livestock na po tayo dandahan din na talagang dumating. Praise God. Kaya kung baguhan ka pa sa aking YouTube channel, Dreams Visions TV, maaari niyo po akong tulungan sa pamamagitan ng inyong pag-follow at pag-subscribe. At sa hinaharap, sa aking mga pangitaing panaginip ayon sa Biblia, mga tanda at kababalaghan
bago ang dakilang araw ng Panginoong Hesukristo. Hanggang sa muli, maraming salamat sa pakikinig at pag-subscribe. Papuri sa Diyos, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. God bless. Ito na. Praise God. Thank you, Lord.